Yung gender equality daw, engineer, ay maa-achieve ng ating bansa after 123 years. 123 years? So, Buhay pa ba tayo? engineer, nandito po. Sabi nga, engineer, ay malayo pa, pero malayo Pero malayo. na. Yes. Akala ko malayo pa, pero malayo na nga. Oo. Tama ka. Tama po, no? Ang main goal ni PCW is for our programs to be felt hanggang sa most far-flung areas. Magandang araw, welcome pong muli sa isa na namang episode ng Hashtag for a Better Governance Podcast. Impormasyong pangmabuting pamamahala at komunidad tungo sa sama-samang pagunlad. Ako po si Engineer Daniel, ang muli niyo pong makakasama sa ating programa. Ang good governance ay hindi lang polisiya, hindi lang compliance, hindi lang report. Ito ay tungkol sa tao, sa komunidad. At ngayong araw, pag-uusapan natin ang Women's Month. Nag-invite tayo ng isang guest mula sa Philippine Commission on Women. Dati na rin po dito sa DILG. Walang iba, ang host ng Martes Martes, Shara Dave Absede. Hi Kumusta po, naman ang Engineer buhay? Daniel. Kumusta po? Thank you for having me sa Hashtag Lagi for a naman Better ako. So before po tayo magsimula, Shara, kaunting background muna, no? Kung sino ba si Shara Dave Absede. Una po sa lahat, Happy Women's Month po sa lahat ng viewers at subscribers ng DILG4A at sa inyo pong podcast. So, allow me to introduce myself. I'm Shara Dave Absede po, Information Officer, particularly for Advocacy Campaigns Management and Media Relations Officer po ng Philippine Commission on Women. So, thank you po again, Engineer Daniel, for having me sa inyo pong podcast. Regarding naman to sa inyong team na We for Gender Equality and Inclusive Society. So, umpisahan natin. Ready ka na ba? Yes. Sige, so umpisahan natin sa theme nyo muna, no? So, ang ating sub-theme para sa 2026 ay Lead Like the Babaylans, Pilipinas. Paano nga ba nakaka-impluwensya ang ating indigenous history sa pagtingin natin sa leadership ng mga kababaihan sa kasalukuyan? Tama kayo dyan, Engineer Daniel, no? We have this recurring theme from 2023 hanggang 2028 po natin siya, yung We for Gender Equality and Inclusive Society. So, ngayong taon po, nagkaroon tayo ng sub-theme na Lead Like the Babaylans, Pilipinas. Ito po ay para mas mapalakas yung ating influence na hikayatin po ang women to be to be open and taking up leadership positions, manguna po sa kanilang komunidad. So, doon po sa when we trace back our history, paborito mo ba, engineer, ang history subject? Oo. Oo, parang hindi po sure Hindi kasi mas gusto ko yung math, pero okay din naman ako. Kasi Engineer Daniel, if you would trace back our history, kung alalahanin mo yung mga tinuro sa iyo ng mga guro mo nun or history books natin, at tayo po ay nagmula, ayon sa Philippine mythology, ay yung ninuno po natin ay lumabas sila sa bamboo tree. Hindi ba sa unggoy? Hindi, iba na yun. Iba. Philippine Iba. mythology po Philippine tayo. naman yan. Yes. Okay, sige. So, sabay lumabas si Sikalak at si Kabay sa isang bamboo tree. So, babae at lalaki po sila. So, doon pa lang, pinapakita natin na women are at par with men. Walang nauna, wala pong nahuli, sabay po silang lumabas. So, doon pa lang makikita natin, there's equality na po sa ating panahon noon. And then, when we say, yung Lead Like the Babaylans, Pilipinas, kung maalala nyo po sa pre-colonial Philippines, ang namumuno po sa atin ay Datu. Isa po siyang lalaki. Yes. Pero at the same time, meron din po tayo mga tinatawag na babaylan. Sila po yung mga kababaihan na miyembro din po ng lipunan. Ang belief doon, Engineer Daniel, ay directly nilang nakakausap si Bathala, meron silang direct connection. So yung mga Datu and even the members of the society ay pumupunta po sila pagka merong decision-making process sa ating pong lipunan noon. So noon pa lang, what we're trying to say sa sub-theme malaki na yung bahagi ng kababaihan noon pa lang. Kasi lagi po nating sinasabi, pinaglalaban natin. I mean, there's nothing wrong about that. But basagin po natin yung notion na nilalaban natin na we want equality for women. Kailangan ipaglaban ngayon. Kasi po, reality na natin siya noon. So, ngayon po, with the sub-theme na Lead Like the Babaylans, Pilipinas, our message is clear. Now, we're just bringing back yung reality po natin noon na natural po sa mga Pilipina ang pagkakaroon ng boses sa ating lipunan. No, kasi history, yun nga, nabanggit mo, no? Kumbaga, malaki na yung kanilang
contribution Yes, no sa lipunan. Hindi lang siya siguro mas na-emphasize before kasi ang alam natin pag history dato ang pinag-uusapan. Yes. Tama 'yon. So noon pala ang mga kababaihan is malaki na yung responsibilidad, malaki na yung kanilang contribution sa lipunan. Yes, tama ka dyan, Engineer. Pagdating dun sa gender equality, kapag naririnig yan ng karamihan, ang ibig sabihin lang issue siya ng babae. Pero ayun nga, paano natin mahihikayat ang ating mga kalalakihan to get involved or get active on this at ang lahat ng sektor ng ating lipunan. Tama po kayo dyan, no? Pagka naririnig natin na gender equality, parang na-associate siya na government project, sa mga women's group lang, sila lang po yung taya. Pero yun po yung ating message ngayon, no? Tulad po nung ating recurring theme, yung We for Gender Equality and Inclusive Society, may meaning yung we doon, Engineer. WE, it means we and everyone. Tapos isa pa, WE means women's empowerment. So ang mensahe po natin doon ay women and everyone, lahat po tayo may ownership, lahat po tayo may responsibilidad na siguruhin ang mga kababaihan po sa ating lipunan ay may access sa kanilang karapatan, sa opportunities po. Actually, if I may share po, meron tayong study na based sa Global Gender Gap Report po last year. Yes. Yung gender equality daw, Engineer, ay maa-achieve ng ating bansa after 123 years. 123 years. So, tingin Buhay pa mo, ba tayo? Engineer, nandito ka ba ba nun? Siguro. Sige, mukhang ka naman, sir. Healthy, oo. So, aabot. Kita naman. Fingers crossed, sana umabot tayo doon. Pero, as an answer dun sa tanong mo, paano po natin mahihikayat yung kalalakihan, at yung not only the men, lahat po ng ating allies, ay, at first, it's very discouraging to hear na aabutin tayo ng 100 plus years. Pero yes. siguro ang panghawakan po natin doon ay nagiging bahagi po tayo ng isang lipunan na ang makikinabang po ay yung salinlahi natin. Yes. So, siguro yun ang pwede po nating maging take doon na we're a part of something that the future generations will benefit from. Ang ganda nun, no? Hindi ko na kayang ulitin yung sinabi mo, pero maganda. Pagpasok ng 2026, merong magandang balita, no? Pasok na naman ang Pilipinas sa Global Top 20. No, pagdating sa gender equality. So, ayon yan sa 2025 Global Gender Gap Report by the World Economic Forum. So, ano-ano ang mga specific programs or policies na tingin natin or tingin mo naging susi para maabot natin ng achievement na ito? Previous years, medyo bumaba po tayo. So, it's an achievement overall for our country to be able to climb back po sa top 20 when it comes to gender equality. Base po dito, meron po tayong, actually, very good po ang ating bansa. Sa ating po mga ASEAN counterparts within the ASEAN region, ang label po nila or ang tingin po nila sa Pilipinas ay Vision Lead when it comes to gender mainstreaming. So, ginagawa siyang, meron pong mga nag-benchmark, tinitingnan kung ano yung mga proyekto. So, masasabi po natin na solid po talaga yung ating mga programa, Yes. gender mainstreaming programs dito sa ating bansa, particularly empowering women in terms of entrepreneurship, binibuild po natin ang kanilang skills, very encouraging po tayo when it comes to women taking the leadership positions. Ang higit po sa lahat, ang importante doon ay yung pagkakaroon nila ng access sa kanilang karapatan, sa equal pay, sa job opportunities po, na meron pong pantay na laban ba? Ganon, Engineer. So, yun po yun. Yun yung mga nag-contribute sa ating pagbalik po sa ating standing sa Global Top 20 for Gender Equality. Pagdating sa economic participation or negosyo at trabaho, napakataas or hindi naman napakataas. Parang ang ganda nung ating participation pagdating sa mga kababaihan. Pero mababa ang representation ng mga kababaihan pagdating naman sa legislative and ministerial roles. So ano nga ba ang mga posibleng dahilan bakit mahirap pa ring magkaroon ng sapat na bilang ang mga kababaihan sa mundo ng politika, lalo na sa mga matataas na posisyon ng pamahalaan? As mentioned po kanina, no, role model na si Philippines. Meron tayong very open po tayo sa programa, sa mga implementation ng mga ating women empowerment programs. Ang tingin ko po nagiging malaking sagabal sa atin or nagiging hamon na lang, challenge natin. Challenge. Because it's something that we need to overcome. Medyo mahirap po. It's
yung nakasanayan na po natin pagtingin. We have this social norm na kapag babae ka, may glass ceiling tayong binigay sa mga kababaihan. Naku, Yes. itong trabahong yan, hindi yan pambabae. Hindi kakayanin ng isang babae yan. Yung mga ganun na norms, Opo, no? meron pa din. Nakakalungkot na in a very progressive society, meron pa rin po nun, yun yung po mahirap na we need to break the barriers at basagin ang glass ceiling na naglilimita sa mga kababaihan because when we break these barriers, ito yung magkakaroon ba ng openness for women to participate more at iparinig po talaga ang tinig ng kababaihan sa ating lipunan. Yes. One thing, Shara, no, parang napansin natin kasi sa Pilipinas, kaya din siya siguro pumapasok sa top 20. Maganda yung nagiging, kumbaga may boses Yes. ang mga kababaihan, no? Nakikita natin yan sa mga news. Minsan, maraming mga pagkakataon na ang babae bumuboses na talaga. Yes. Napapakinggan na sila. Sabi nga, engineer, ay malayo pa, pero malayo na. Malayo na. Yes. Akala ko, malayo pa, pero malayo na nga. Oo. Tama ka na. Ngayon 2026 tayo ay ASEAN Chair. Yes. No. So paano nagiging ehemplo ang Pilipinas sa pagsulong ng women's empowerment across Southeast Asia? Tama kayo dyan, sir. This year, we assumed the chairship of the ASEAN. Kasabay po doon ay inassume din natin yung pagiging chair ng ASEAN Committee on Women. So dito po, since tayo nga ay biniview as vision lead when it comes to gender mainstreaming activities, tayo po this is a platform kung saan mas nai-strengthen natin po yung ating mga advocacies, particularly on, ayun po, yung pagpapaigting ng economic opportunities for women, protection against gender-based violence. At ito po ay nagiging platform natin siya para po maipakita sa ating mga karatig bansa dito sa ASEAN region. So yun po yung ating nagiging papel ngayon sa atin po. And at the same time, they learn from us, we learn from them as Yes. well po. Paano nga ba sinisiguro ng PCW na isang mga gender responsive policies natin ay hindi lang sa papel? Paano natin tinitiyak na ang tulong ay totoo at randam para sa ating mga kababaihan, lalo na sa mga probinsya, sa mga indigenous communities at sa iba pang marginalized sectors? Tama po, no? Ang main goal ni PCW is for our programs to be felt hanggang sa most far-flung areas. Kasi po yun yung nagiging sukatan natin na hindi lang po, of course, we have experts reviewing the policies, the laws that we are proposing po, but at the same time, ang nagiging sukatan po natin is kung nararamdaman ba siya ng bawat kababaihan sa Pilipinas. So what we do is medyo proactive approach. Yun. Doon pa lang po sa pagka-craft, ay hinihingi na po natin, kinukonsulta na natin yung ating mga kababayan, particularly ang ating mga kababaihan, kung ano po bang realidad nila. So parang ano to, Shara, bottom to top approach ang Tapos ginawa. po ay, para po doon pa lang sa crafting, sa brainstorming, na consider na po natin Yes. kung ano ba talaga yung pangangailangan nila. Kasi Oo. of course, sila po yung nakakaranas eh. Sila Totoo. yung nasa grassroots. So we must come to them, tanungin po sila, ano po bang programa ang talagang makikinabang po kayo so that we can utilize yung ating po designated budgets at talagang may puntahan po yung ating mga programang ini-implement. So, ganun po, proactive approach siya na dun pa lang po sa pag-craft ay kino-consider na natin. Para sa pagdating po sa implementation, na hopefully lahat na Correct, po no? ng concerns ay na-address na. Tsaka kung titignan kasi natin, maganda yung bottom to top approach kasi iba-iba yung dynamics ng bawat lugar. po. Nabanggit mo kanina, far-flung areas, ano ba yung pangangailangan ng mga kababaihan doon? Ano Or po ba yung paniniwala doon? ano yung paniniwala Yes, doon? Yes. tama po So, kayo. consider siya lahat bago ka gumawa ng policy. Yes. Ang ganda, no? Galing ng PCW doon. So, good job. Beyond gender, yan. Paano nga ba tinutugunan ng Women's Month ang mga specific na pangangailangan ng ating mga women with disabilities? Ang ganda, no? Ang question na to. Sige, Shara. Kasama rin po sa ating mga activities for National Women's Month celebration ay yung observance natin ng Girl Child Week at saka po yung Women with Disabilities Day. So dito po, full support naman po tayo sa ating mga kasamahang kawani ng gobyerno, particularly sa CWC po, Council for the Welfare of Children, at saka po sa NCDA, National Council for Disability Affairs. So dito po, ang mensahe naman po natin ay clear,
lahat po ay parte ng lipunan ito at sa ganitong celebration po, we want them to feel and to know na kasama po sila sa lipunang nilalaban po natin for inclusivity. Ayun, no? So ang ganda, no, hindi lang sa pagtingin, no, hindi lang sa lens ng PCW, kundi sa iba't ibang sector din, sa iba't ibang mga agencies, no, kasama talaga. So ang galing. Mula sa pagsusuot ng purple every Wednesday this month hanggang sa mga digital campaigns po, no, ng PCW. Paano nakakatulong ang mga activities ng PCW para gawin isang nationwide lifestyle ang advocacy na sa halip ay isang selebrasyon lamang? Tama po yung Purple Wednesdays natin, yung pagsusuot ng purple sa ating mga opisina. I-share ko na rin, Engineer Daniel, yung ating Purple Your Profile, Purple Your Icon, kung saan yung mga buildings po natin, ini-eliminate nila yung kanilang building na purple. At Every Wednesday din yan? Wala naman pong schedule. Walang sa schedule. Po, basta ini-illuminate nila yung kanilang mga buildings ng purple. Sa unang tingin po, no, these are small ways on how we can correct. advocate for the campaign. But pag pinagsama-sama po siya, ang layunin po kasi ni PCW is for this advocacy na magkaroon ng tangible result. Kasi ang goal naman po talaga natin dito ay magkaroon po ba ng individual awakening, parang accountability na masasabi po natin na yung advocacy natin ay nagbunga dahil ang bawat individual ay meron ng kaisipan na ang gender equality pala ay responsibilidad mo, responsibilidad ko, Yes. at responsibilidad nating lahat. Balik lang ako doon sa isang question natin na ano-ano yung mga activities ngayon ng PCW, mga naka-line up not only this month but also sa mga susunod pang mga buwan. Okay po. Since ang PCW nga po yung nagdi-lead natin when it comes to National Women's Month celebration, no? Sayang ata, hindi ka nakadalo, Sir Daniel. Parang Nitong last March 6, nagkaroon DRR po kasi tayo yung ng lagi naming binabantayan. Opo. Bagyo yung Pero I believe, binabantayan. yung mga LGUs po ng Calabarzon ay nag-participate. Ay nito pong March 6 ay nagkaroon tayo ng national kick-off activity for the National Women's Month. So, more than almost 5,000 po yung ating mga Umattend. nakasama from Wow. all walks of life. So, napakinggan po natin doon yung mga mensahe po ng number one po ng mensahe ng Presidente was delivered by the First Lady. And then, nagkaroon din po tayo ng mga, yung member po ng ASEAN Pillar, since tayo nga po yung chair ngayon ng ASEAN. So, binigyan po tayo ng background ng ating mga kapwa-kawani ng gobyerno kung ano po ba yung mga gender mainstreaming activities ng ating pong bansa. When we say gender mainstreaming rather, yung mga programa po natin, usually po kasi we have different programs for women. So, through gender mainstreaming, dito po pinapractice na natin na nakapaloob na po siya dun sa programa natin. Na dun pa lang po sa pagka-craft ng programa ay na, what do you call this, nako-consider na po natin yung gender para sa maging responsive po yung ating program. So, yun po yung naging pangunahing activity ng PCW. At meron din naman po kaming nilabas na memorandum kung paano po makikibahagi yung mga agencies po natin, Yes. kapwa po natin na nasa gobyerno or even in the private companies po or private sector. So, number one, I think na napapractice naman dito, Sir Daniel, no? Opo. Yung pagkakaroon ng National Women's Month celebration team flag raising ceremonies, yung pagpe-play po ng all-women cast. na Yes, Lupang meron. Hinirang. During Monday convocation. No? Yan. So, Tapos yan, ginagawa natin yan. Pagsusuot, nagpe-purple ka ba every Wednesday? Benta ko na yung purple dress. Bibili ako ng parang purple. Purple Wednesdays po. Again, Every it's Wednesday susuot ko na siya. yes. Hanggang It's a matapos small yung taon. act po, pero pag nakikita nila na associate na nila dun sa ating pong kampanya at magiging part ka, Yes. Sir Daniel, ng women's empowerment. Isa Kasi pa pag- dyan, Alam mo kasi, pag nakasuot ako ng purple, sinasabi nila Barney daw eh. Barney. Oo. At least po. Pero at least I'm proud. Pero I believe, Sir Daniel, bagay na bagay sa yung purple at bagay na bagay sa i-wish mo na Oo naman. sumuporta sa kababaihan. Oo naman, of course. Oo. Diba? Support natin ang mga kababaihan. Kasi ako naman, no, bilang isang lalaki, ay meron din naman akong kapatid na mga babae. So, yan, support natin yung mga yan. Mga kababaihan. Hindi lang kababaihan, but also the marginalized sectors. Yes, No? lahat po ng ating allies. Gender equality. Oh. Yes. Tapos, engineer, active ka ba sa social media? Marami ka bang followers? We also have po yung hashtag Purple
your profile. Pwede nyo oo. po gamitin yung, if you access the official website of PCW, meron po kami Meron mga doon. official Mm. Facebook photo frame na pwede nyo po Pwede gamitin. magamit. Yes. Hindi naman kami kakasuhan ng PCW, kinuha namin Hindi yung... po, sinishare po yung lahat ng sinishare assets naman. natin Okay, para, sige. para ma-intensify po natin advocacy. So, silipin ko sir yung social Opo. media mo mamaya. Mamaya, papalitan ko na siya. Kung nakapalit na po kayo ng Facebook Sige. Oo. profile. Tapos po ay kayo po, pwede po kayo mag-initiate dito sa inyong opisina. I believe napakaraming empowered women sa DILG4A. na Sobrang pwede po, dami. Diba? Doon po pwede tayo magkaroon ng mini recognition. Tama, no? I think nakikita ko po sa social media pages even in the provincial po ng DILG4A. Nagfe-feature po kayo ng mga leader na babae. Ganun po, in our own small ways, binabalikan po ba natin or kinikilala natin yung kakayahan ng isang babae na mag-contribute sa ating opisina? Ang alam ko, buong March ay ang aming fini-feature ngayon is puro mga kababaihan. Tayo po ang country na merong allotted na isang buwan para i-celebrate. Tayo lang ba yun? Yes, para Sa i-celebrate iba? ang kababaihan. We have International Women's Day. March 1 day 8. lang yun. Yes. Yun po ay international. But in the Philippines, we celebrate it month-long. Month Pero long. I think we would both agree, engineer, ay yung pag-empower ng kababaihan. Of course, we have the Women's Month. Pero it goes beyond. Yes, of Dapat course. 365 siya. Tama. All the time po nating ino-observe yun. Shara Dave Absede, maraming salamat sa iyong time. Alam ko napaka-busy mo ngayon month na to dahil ang daming mga activities ng PCW na naka-line up hindi lang this month but also sa mga susunod pang mga buwan. But again, maraming salamat on behalf ng aming regional director. Nagpapasalamat kami sa pagpunta mo dito, sa pagpapaunlak mo sa amin. Before ka namin bitawan, of course, meron kaming bibigay sa yung Thank you po, certificate. Engineer Daniel. Ayan, so ito yung certificate mo. Ayan, so bigyan natin to sa'yo bago ka namin bitawan ng tuluyan, no? Ano nga ba yung iyong final message para sa mga kababaihan, sa kalalakihan, ngayong Women's Month? Una po sa lahat, thank you again, Engineer Daniel, and especially sa DILG4A po as headed by RD Ariel Iglesia. Maraming salamat po on behalf of PCW ng aming pong Chairperson Ermelita Valdeavilla. Maraming salamat po na binigyan nyo kami ng ganitong platform to share about National Women's Month, and it goes beyond po doon. Sana mas mapalawak pa po natin ang ating advokasya. So ngayon nga po, we want to remind everyone na lead like the Babaylands, Pilipinas, sa ating po mga kababaihan. Ay huwag niyo pong kalimutan na yung nananalaytay po sa atin at natural, innate po sa atin ang pagkakaroon ng leadership qualities as proven by our foremothers, ang mga babaylan, na huwag po kayong matakot, iparinig ang tinig ng kababaihan sa inyo pong tahanan, sa inyo pong opisina, organisasyon, at maging sa inyong komunidad, kasi po ay likas po sa inyo yan. At sa mga kalalakihan, katulad ni Engineer Daniel, at sa lahat po ng ating allies, maraming salamat po sa inyong pagsuporta. We always say, Engineer, yung pagsusulong po ng women's empowerment, it's not a war of sexes. Hindi po siya dahil may sinusulong tayo ay may napapag-iwanan na, but rather it's sama-sama po natin pagkilos para sa mas inklusibong lipunan. Again, sama-sama po nating patunayan na we can be equal. Lead like the Babaylands, Pilipinas.